Good morning, guys. Happy Tuesday. So it's a school day today. Our student is off to school. So, this morning, guys, anong gagawin natin? We are going to clean the kitchen as a usual routine. So, Toto already opened the store. So, it's all done. You don't have to worry about that. The customer will ring the bell. I will clean up here and I will rearrange the stocks and get the dust off. And here, part of our for sale. We're gonna sell this individual, guys. Ayan. So people can, if they need a super glue, they can get from us. So we sell individual like that. Alright, let's go and let's clean for Tuesday morning. Good morning, everybody. I'm Cindy and this is our life in Philippines. My husband is Australian and we stopped work in Australia to come over to Philippines to enjoy life in our 50s. So let's hope that we can continue to give you our thoughts and share to you our life, you know, the reality of it. And I'm going to try to describe to you how we really feel being here. As of the moment is quite good because we sort of found the harmony of living here in the Philippines. Before, it was like we are attending to other things that is we thought it is going to be sort of productive, but it came out that it came productive, and then in the other side it didn't really. So sometimes our plans doesn't work. We just gotta change plans and do another things like we did in Australia. In Australia, if our plan don't work, we abandon, we go to plan B, you know. So you cannot live your life in a plan who don't work, especially when it involves with money. Okay, so my advice to you guys is if it doesn't work, change the plan. Ayun. So, if you are a Filipina with a foreigner husband coming here to Philippines to retire or even just to early retirement, you know, if you have your own finances to finance yourself, need to be mindful of what you are doing, need to be mindful of people around you, you need to be mindful of how much money you are spending. The best thing is, if you have a lump sum of money in one account, just transfer every monthly budget to another account and just work on that one. So it doesn't mix with the big amount of money that you have. Alright? So here, you don't have income coming in. So you gotta be mindful of what you can spend. In my experience, if it's only me and my husband living, we can live so well without the drama of other people and without the expenses of other people. We can live very well. So it doesn't matter. Don't be scared, but when you get here, you have to be strong to stand up with your own 2 feet. And it might be the time that you will have a life like in America, that it's only 2 of you in the house. Like we are in Australia, it's only 2 of us in the house. But you have the comfort of being in Philippines. Like if you want to go out in the mall anytime, it's not winter, it's not nothing, it's not a snowy drive or anything. So you can enjoy that. But you need to be staying away from the people whose mindset is to grab your money, okay? Because it's very hard to get rid of those people in your life, trust me. So ayan guys, I will clean up for a moment and I shall be back later. Oh, I'll have breakfast too.
So, okay guys, that's it. We finished. We finished our morning cleaning. So, I'm gonna put my hot water. Yes, and I'm going to get my energy. We get our energy drink in the store, guys. This is what I like to have in my breakfast because it's pretty good. Actually, half of this is okay. Alright. Tapos na tayo. Okay, so ito guys yung, tapos na yung water. Water is done. So this is the drink that I use. Yan. Even half of this guys is really good. It's got like oats inside. So you have your vanilla flavor and also the chocolate. We have this in Australia, the oats, honey oats and strawberry mixed berries oats, and they are also packed like this, but one of these is just a lot, so you might only need half. Half lang talaga guys ang kaya ng powers ko kasi masyado siyang mabigat sa tiyan. So binibinta namin to sa store ng 9 pesos lang, so ma-half mo yan siya, and then yan na, 450 yung breakfast mo. Hindi ka na magluto ng kanin, magluto ng ulam na napakatagal. Tapos pagkain mo ng kanin, gutom ka naman agad. Yun, ito matagal pa. So, mag-chocolate tayo dito. So, bibili ako nito ng maraming packets kasi ginagamit ko. So, this is really good. So, timpla tayo. So, okay guys, sa inyo dyan na may mga asawa na puti, yun, pag nag-iisip kayo guys na titira dito sa Pilipinas, syempre, dapat talaga pag-aralan nyo yan. Dapat talaga yan, pinaplano yan. Hindi lang na punta ka lang dito agad. Unless guys, na yung pera mo, unlimited ha. Yan. Tapos, may budget ka na or something. So, nakarating kami dito guys, matagal, mga 15 years na plano. Tapos yung bahay namin, di ba, natapos siya 11 years. Kasi dahan-dahan ko talaga siya pinagawa. Inuna ko yung foundation, yung first floor. Tapos yung roof nito is tin. Tapos later on, may simento. Tapos may third floor. Tapos yun na. The reason na hindi ako guys nagpa-roof ng tin kasi nasasayangan ako sa space. Kasi sabi ko yung roof, nasisira din yan. So i-replace ko din. Pag simento, paglagyan ko ng tile, sabi ko, at least, kung alagaan mo lang siya, mag-last siya longer than the tin. O, diba? Sa yero. So, yun ang ginawa ko. Tapos, yung roof area, tinitingnan ko. Sabi ko, maganda yan para sa ano, yung parang entertainment area. Kasi sayang yung roof, hindi mo man lang maapakan, you know. Kaya, naging ganyan. Yung bahay namin, wala talagang yero, except sa third last, hindi mo na yun puntahan yung canopy niya kasi canopy, wala tayong choice. Ayaw ko nga ipalagyan ng canopy yan kasi gusto ko makita yung sky, kaya lang dapat magluto ako doon sa taas para makaserve ako sa gathering. Sabi ko mahirap akyat, kaya sabi ko dapat may roof talaga, so wala akong choice. Pero yung roof ng
second floor, yun ang ginamit talaga namin the whole area, which is really good. May laundry area ako doon guys sa taas, hindi pa siya na completely finished, yung mga edges lang. Tapos may toilet kami sa third floor. May ano na kami, may kubita na kami na ilalagay, yung material na kami na ilalagay, yung may basin. Tapos hindi lang siya nailagay, itong mga plumbing yan nandyan. So i-remind ko yung plumber namin na dapat ikabit niya na yun kasi papasok yung tubig doon sa loob pag umuulan ba. So yun, tapos guys, gusto nyo pag nagpaplano kayo na punta dito tingnan nyo guys yung marang ko, mitim. Yan. Yung half kinain ko kagabi. So ito, hindi siya, okay lang pala guys. Ayan. So, yan, pag nagpaplano kayo guys na tumira dito sa Pilipinas, pag yung asawa nyo ay pwede nyo, try nyo guys. Pero dapat may kwan kayo ha, may system how to do it. Tapos dito naman, matatakot tayo sa talaga, sa mga hospital, mga ganyan kasi nakatakot talaga guys yung system ng Pilipinas, sa totoo lang. Kami may fear talaga kami of that. Hindi kami yung fearless. So may fear talaga kami dyan when it comes sa mga ganyan na story. So ang nangyari guys is mag-prepare ka lang ng pera. Ang hirap kasi pag walang pera na ma-hospital ka ba or yung asawa mo. Yun. Mahirap dito. Pero marami naman guys nakaka-survive ha. In percentage, alagaan lang yung sarili, huwag lang masyado at saka of course prayer talaga guys. Nothing can beat it. Keep healthy, yun. Pag gusto nyo tumira dito, go. Walang mag-stop sa inyo. Mindful lang kayo sa budget nyo talaga. Number one, priority talaga yan. Hindi ko yan na-realize noon nung nanonood ako ng mga tips how to live here. Hindi ko na-realize. Pag sinabi pala nila na budget, kailangan ka talaga mindful. Totoo talaga guys. So, huwag lang bayad ng bayad. You know. Sarap. Tapos, maka-learn tayo sa kanila ng mga ugali nila sa paligid yung mga kababayan natin. Maka-learn tayo, mayroon na nakasmile palagi para siya guys magtakbo sa barangay. You know. So, sihiram pala ng pera tapos hindi ka bayaran. Ang na-observe ko talaga sa kanila, mga sa paligid namin, magaling sila guys magtapos ng istorya para sa'yo. Mag-judge yan sila. Ang yaman-yaman mo. Sa isip ko lang, hey, how do you know me? You know. Hindi mo alam, nagbabudget ako ng pera ko. You know. Tapos, mayroon naman nagsasabi, walang pera yan kasi pumunta dito sa sa Bacolod. You know. Wala yan silang pera. Maganda yun kasi hindi nahiram sa'yo, di ba? Pero, na-notice ko, they're very good. Mga paligid namin, sila mismo guys nagda-judge at nagtatapos ng story without you approving it. Di ba ang galing? Makaka-learn ka talaga. Tapos i-introduce ka nila guys sa mga kaibigan nila. Tapos pag treat mo sila, treat mo rin yun. Kuryente. Ayoko. Para bang ano ba itong klase mga to? Mahiya naman kayo sa sarili nyo. Yung ganun ba? Tapos, pag pamilya mo, may pamilya ka talaga na ako wala akong pamilya na ganyan. Magagalit. So, friends meron. Kunti lang. Hindi marami kasi hindi maraming friends. Mag-judge ka agad yan kasi galing ka ng Australia. Marami yung pera. Sa isip ko, wow, sana all. Huwag naman ganyan. Pero matuto ka dito guys, mga tao.
pupuriin ka niyan, puri-puri. Yun, sa isip ko, oh my God, stop. Yun. Minsan sinasabi ko na, stop. No. Magaling sila guys magpuri-puri kasi hihiram sila ng pera o hihingi ng pera. Iiyak para makahiram ng pera. Yung mga tao sa paligid mo na mababait, madamay. Sana maganda yung mahiraman ka anytime, di ba? Kahit ako, mahiraman ako anytime. I'm so blessed. Pero yung mahirap manghiram, bayaran mo pa rin yan. Wag na lang. Ang dami naman itong ano guys. Ang dami itong ano. Kaya lang kainin ko na siya kasi masira na siya. So, hindi ko alam. Umiitim pala. Hinati ko eh. May isa pa doon. Kaya nakaka-learn ka talaga. Pag dito ka tumira. Yung mga kaibigan ko nag-speak up. Late na kasi. Kahit dito sila nakatira, pero medyo masenso yung buhay nila. Sinabi nila sa akin late na. So, nahiraman ako ng mga tao na nakasmile palagi. Pwede magbayad. So, I feel so cheated. Kaya dito sa Pilipinas, isang ano yan guys, rule, huwag kang magpahiram. Sa atin, sa abroad, hiram ka sa bangko, hiram ka sa credit card, babayaran mo. Dito, hiram sila, wala silang ibabayad talaga. Nag-rely sila sa ibang tao, nabibigyan sila. Pag hindi nagbigay, lagot siya. Wala kang pera. Tapos yung mga tao na mahilig feeling rich, pero iba ang nagbabayan. Ayaw mo maniwala sa sabi-sabi ng iba sa mga marites. Pero yan ang ugali. Nagpi-feeling rich, kala mo kung si sino. Hindi pala nagtatrabaho. Ang dami kaya dito ng mga ganyan. Hindi sila hindi nila type maghirap. Gusto nila easy money. Tapos pag hindi na sila bibigyan, mangaway. Awayin ka. Tapos, be careful kayo guys sa nagpuri-puri talaga. Be careful talaga. Pupuriin ka niyang tagalangit. Ay, apang yung asawa mo. Ay, foreigner. Ay, dami yung pera. Ganun. Mabuti lang kung hindi hihingi o hihiram. After that, patay ka. Ay, na-experience ko talaga yan. Kahit sasabihin pa ng mga family or friends na huwag kayong ganyan kasi nakakaya kayo, huwag kayong hingi ng pera, huwag kayo titingnan lang, tapos pag alis na yan, ayan, at magpaiwan yan sa conversation o sa grupo, magpaiwan yan, kaya pala may kailangan. Hiram, hindi ganyan talaga ang buhay. At least sabi ko, dinala kami ng Diyos dito sa Pilipinas, pinayagan kami tumira para makilala ko yung mga tao na inaano lang pala ako, pinupuri sa harap, sa likod pala may plano na masama. Yan. Kita ko ngayon lahat. So, thank you Lord. Yun. Pasalamat talaga ako guys kay Lord. Yan talaga ang una-una ko na
ano na makilala ko lahat ng mga tao na tinutulungan ko. Sabi ko, wow. So, may mga naiwan, marami din na tinutulungan namin na talagang no matter what, you know, masaya sila guys na nandito kami sa Philippines para makapagpahinga kami. Tapos kahit walang-wala sila, sinasabi nila na pag mayroon kami, we will come and give you kahit lang naman, ano, ang nasa kanila, you know, anong mabigay, prutas, ganun. Sabi ko, wag, uy, kasi may budget man kami na ano, sa inyo na yan. Pero sabi, hindi, kasi ang dami yung tulong sa amin. Kahit kaunti, pasalamatan lang ninyo yan, kasi yan ang maibigay namin. Sabi ko, nakakahiya naman, kasi pagkain nyo pa yan, ibigay nyo sa amin. You know? Kasi yung nakatulong ka ba, tapos may mga parents na, yung mga anak ko nakatapos, you know, kung hindi nyo tinulungan, walang-wala talaga ngayon nagtatrabaho na. Sabi ko, mabuti pa kayo. Yung mga tinulungan ko na talagang upgraded, guys. Ang ganda-ganda ng university, hindi nagtrabaho, kahit on the last moment na tatanggapin na ng trabaho, binayaran mo pa, nag-back out pa. Kasi gusto na lang na hindi na magtrabaho, kasi maganda, masarap talaga maghintay lang sa loob ng bahay, you know. So, Diyos ko Lord, akong nahiya sa asawa ko. Sabi ko, hirap. Pero hindi ko pinansin yun, kasi laban lang tayo talaga na Pilipina na bumalik dito, you know. Kaya kayo guys, pag gusto nyo tumira dito sa Philippines, huwag kayong mag-disappoint. Kung gusto nyo tumira sa ibang part ng Pilipinas, go kayo, kasi ang Pilipinas napakaganda at napakalaki. Kami ni Daddy nag-isip kami, kung wala lang akong bahay dito, tumira kami somewhere else, you know, para tahimik, yan. Kasi ma-enjoy mo rin ang Pilipinas, hindi ka rin dapat kailangan na magkaroon ka ng pamilya sa tabi mo, kasi sa abroad wala naman tayong pamilya doon kung ganyan naman lang kayo, di ba? So, ayan, yung mga family ko na maganda, kinikip. Pero hindi kami nagkikita all the time kasi busy din sila. Pero at least, kung gusto namin magkita, agad magkita kami. How many times a year? Yun na pwede. Yun lang ang at least ang priority namin na pumunta kami dito sa Philippines ay nagawa namin, which is ipahinga yung katawan kasi pagod na talaga sa trabaho. Parang sakit na yung mga katawan, ang lamig, you know, ganun. Hindi ka talaga guys makastop pag doon ka sa abroad kasi pag hindi ka magtrabaho, pag may edad ka na, paano ka mabuhay? Mag-rely ka sa government, may help din, pero mahiya ka rin kasi nakaupo ka lang, binabayaran ka, hindi naman maganda yun. So, kaya we've been working for such a long time, nasanay talaga kami maging independent. So, pag uwi namin dito, may mga ano na kami niya na, pag ano man ang doon, tanggapin na. Tapos alam din namin yun kasi nakikinig din kami sa mga kaibigan namin na ganito yung treat ng tao. Pag sinabi mo na, ay bibili ako ng ano niyan one day. Naku guys, nasa door mo na yan tomorrow or today. Sabi ko, ay wala tayong chance mag-ipon. Kaya marunong na ako, hindi ako bubuka talaga ng mga words na ganyan. Kasi darating yan, bayaran mo talaga yan. Na-experience ko yan, napanood ko yan kay ano Life Beyond the Sea sa kay Ricky, kay Henry. Yun. So, gustong-gusto ko talaga yung mga videos niya kasi talagang he's going into the internal part of the togetherness ng mga Pilipino, paano ka mag-deal sa mga neighbors mo, yun. Una-una ko napanood yun, sabi ko, totoo nga, makita ko talaga, sabi ko, yes, I know, they will do that. So, pagdating namin dito, parang na-shock a little bit, pero not much, kasi alam ko na. Kaya, ang ma-advise ko lang guys sa inyo, kung gusto nyo talaga tumira dito, to experience life, you know, ng Pilipinas, go. Punta kayo dito guys, welcome kayo. Maraming space para sa atin lahat. Pero pag-aralan nyo din kung saan kayo, ha? Kung ang lugar na yan hindi maganda sa inyo, don't forget, malaki ang Pilipinas. Marami kayong matirhan somewhere else. Natatanggapin kayo ng tao sa paligid nyo kasi hindi nila kayo kilala. At saka mga busy sila sa buhay, baka maka-neighbor ka pa ng talagang working people, walang pakialam sa neighbor, you know, hindi maganda. O na-achieve mo na rin yung pagtira mo sa Philippines. Yun. Kasi mahirap din yung neighbor na tanga ng tanga sa iyo araw-araw, you know. Dito sa amin sa subdivision wala kasi you know, mga tao dito busy sa buhay nila. So, it's good. So, yung mga nakatambay-tambay dyan, you know, sa labas, depende din. Kung tambay lang sila to talk to you, okay lang yan. You know, kung tambay sila na istoryahan ka ng sad life nila, lagot ka, you know. So, yun. But in saying that, guys, tumutulong din kami ni Daddy pa rin, you know.
nagcha-charity work talaga kami. Mag-feeding kami ng mga kids. Inaano ko talaga, tinatabihan ko ng pera kasi hindi naman yan malaki. So, makapag-feeding kami ng mga bata, you know, yung makatulong man lang, happy na kami dyan. So, we never stop. Ayun. So, kita mo may estudyante kami dito sa bahay. Tinutulungan namin yan. Lahat yan kami nang gumagastos. Kaya, pinagtripan din yan ng mga ibang tao dito sa paligid namin na how lucky he is, you know, yung ganon. Tapos, siyempre, selos-selos, you know. Pero master na kami dyan, hindi kami pumapansin. So ayan guys, welcome kayo dito talaga sa Philippines, pero learn kayo as you go. At saka make sure na hindi nyo talaga ibungat yung pera nyo sa kanila kasi kunin talaga yan. Kawawa lang kayo one day, hindi talaga kayo bibigyan. Promise yan guys, experience ko yan. Iiyak ka lang dyan, that's it. So yun guys, kaya we learn something in the Philippines. We learn the hard way and we learn it good. Kaya, ay grabe. So, pero okay na kami ngayon guys ha. We are so settled now at nawala na yung mga tao sa buhay namin na hok-hok, balok-hok. You know, bye-bye everybody. We don't need you. So yun, pati si daddy, happy ang asawa ko guys na nakasettled na kami. Ganun. Kasi syempre dapat siya matuto din siya. Kasi akala niya, ay, everybody is my friend. No, my friend because you give them the money. Worse. Hindi yan sa Australia nangyari. Dito lang yan nangyayari sa Pilipinas. Only in Philippines. Ayan. Pero okay kami guys. Ngayon, happy kami dito ni daddy sa bahay. We have our family and friends na mga mababait sa amin. At saka, hindi kami dinidisturbo. So, really appreciate yung mga taong ganyan. Yun. If we need help, you know, tatawag kami. If we don't need help, okay lang. Pero if we need help, guys, talaga nagbabayad kami. We pay them sa effort nila. Hindi namin yun nililibre kasi busy din mga tao na yan. Yun. So, we just have to understand the situation. But learn. If you wanna live in Philippines, learn. Yun. Kaya, welcome everybody. Punta kayo dito. Okay? Magkita-kita tayo dito lahat sa Pilipinas and enjoy life, you know. While we are young, pag mag-over 50 ka na guys, ganun ka na. So, kailangan punta ka dito, medyo bata-bata ka pa, 45, start ka na guys, para ma-enjoy mo talaga yung life. Yun. See you in our next vlog. Hope na nakatulong ako sa inyo sa mga experiences namin. And thank you guys for subscribing and following our channel. See you in our next vlog. Bye. Thank you for watching. Bye bye now.